Nagstay muna ako sa shop na yun saglit, para naman mabawasan ang sama ng loob ko ngayon araw. Ikaw ba naman makita mo pa yung taong tinatagwan mo, ang masaklap pa mukhang magiging ka-business pa ata namin yun. Ang pangit ng ugali, anong akala niya sakin Kopkop? May pinag-aralan ako, di ako katulad ng ibang babae na basta-basta lang makukuha. Wait, di ako nakailag dun Natatawang ani ni Viana sa sarili. Tuwing walang ginagawa si Viana, ay bumabalik talaga ang flashback sa utak niya, yung ginawa nila. Simula nang mag-throw sila ng business sa mga Gilmore, ay di na tinantanan si Viana ng ina. Mukhang gusto ka ng CEO ng Phoenix. Saad nito sakin. Dahil naman sa sinabi ng ina ay napatingin ito ng gulat sa kanyang ina. Impossible po yan ma'am, baka mamaya may nobya yun. Kung may binabalak ako na ibigay doon, huwag nyo na subukan. Walang ganang sabi ni Viana sa ina. Please, leave me alone mom. I gonna sleep na po. Palam nito sa ina. Mabuti na lang at umalis na ang ina, at tumigil na sa pangungulit. Nag-scroll down muna ng social media si Viana, nang biglang mag-send ng message from social media si Natalia. Sino tong babae? GF bata ni Austin? Pagtatanong nito sakin. Aba malay ko dyan. Napaka-rude ng ugali niya. Pagdadahilan nito. Tinanong ko lang naman kung sino, ang dami mo na agad na say. Sagot naman ni Natalia sa kanya. Naiinis si Viana sa kanilang bahay, kapag naisip niya na lumabas ng bahay at gumimik mag-isa. Nang makarating si Viana ay sinalubong agad siya ng mga kakilala, at bumati sa kanya. Madami ding kakilala na lalaki si Viana, dahil sa mabait din naman ito sa ibang lalaki. Dahil tropa kumbaga ang tingin nila sa isa't isa. Agad na pamwesto sa VIP si Viana. Gusto nito makalimutan ang mga nangyari ngayong araw. Sa dami na din ng nainom ni Viana, ay may tama na din ito. Pumunta ito sa dance floor, at nakipagsayawan sa mga ibang tao. Ang iba naman ay pasimpleng lalapit pero kahit lasing na si Viana, ay nakokontrol pa naman niya ang kanyang sarili. May isang lalaki na lumapit sa kanya. Ang gwapo nito, at mukha naman mabait. Nakipagsayawan siya dito sa lalaki. Maya-maya lang ay inabutan siya nito ng drink. Agad naman tinungga ni Viana ng isang lagukan lang. Sexy na sumasayaw si Viana sa lalaki. Noong una ay okay pa ang pakiramdam niya. Pero mga ilang minuto lang, ay parang nagbago ang paningin niya, umiikot na sa sobrang kalasinggan. Aalis na sana siya nang magsalita ang lalaki na. Wait, sumayaw muna tayo. Saad nito sa kanya. But tinabig ni Viana ang kamay nito, na humahawak sa kanya. Pero nagmatigas ang lalaki na huwag siya umalis. Hinatak nito ang kamay ni Viana. Ngunit nagpumigla si Viana. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Anong ginawa mo sakin? Ang tanong nito sa kasayawan niya. Nagpumilit naman si Viana na pakawalan siya ng lalaki. Dahil sa malakas na sound, ay walang nakakapansin. Biglang may baritonong boses ang nagsalita. Pre, sinabing ayaw, pinipilit mo. Galit na saad ni Austin sa lalaking kausap. Ikaw huwag ka makisabat dito Pagbabanta ng lalaki kay Austin. Hindi na nag-antay pa ng oras si Austin, sinapak na niya agad sa mukha ang lalaki. Mabuti na lang at di na lumabas ang lalaki. May mga suntok din na natamo si Austin. Pero hindi yun naawat, dahil sa biglang parang inantok siya. Agad na binuhat siya ng lalaki. Nang mabuhat na siya ay magsisigaw si Austin na may emergency. Bago pumikit ang mata ni Viana, ay nakita niya pa ang tarantang ekspresyon ng lalaki. Naramdaman niya na binuhat siya nito. Ang di lang alam ni Viana. Saang room siya dinala ng lalaki. Ang sarap ng tulog ni Viana nang bigla siyang magising kung nasan ba siya. Ngunit ang room na kanyang nakita ay hindi familiar. Hindi naman ito hospital. Mukha naman room ng lalaki Dahil doon ay biglang napasilip sa loob ng comforter si Viana. Nakahinga ng maayos ang babae, nang makita niyang nakadamit naman siya. Pero ang kanyang kinagulat ay hindi niya damit ang suot niya. Dahil damit pang lalaki ito. Nasaan ang damit ko? Natarantang saad ni Viana. Agad na nagmadaling tumayo si Viana, nang biglang may lalaking lumabas sa bathroom. Gulat na gulat si Viana, na si Austin ang lalaking kasama. Wait, what? Ikaw? Ang tanong nito sa lalaki. Yeah, it's me. Any problem? Tanong nito sa kanya. Oh no.
Don't tell me may nangyari uli. Kinakabahan na tanong nito sa lalaki. But Austin ay naisip niya na pagtripan ang babae. Hindi ito sumagot upang isipin ng babae na meron nga. Dahil sa naging reaksyon ng mukha ni Viana, ay natuwa ito sa babae. Agad na nawala ang ngiti nito, nang maalala kung paano ito nakikipagsayaw sa mga lalaki. Bakit mo hinayaan? Paninisi nito sa lalaki. Pero si Austin ay walang kibu lamang sa babae. Bigla naman nailang si Viana sa lantarang topless ni Austin. Magdamit ka naman, ang lamig-lamig dito sa room mo, naka-topless ka. Pagdadahilan niya sa lalaki. Pero ang totoo ay di lang maiwasan ni Viana, natitigan ng topless na katawan ng lalaki. Naiilang ka pa dito, halos ayaw mo nga titigilan kagabi. Pang-asar ng Austin sa kanya. Dahil doon ay parang nag-blush ang cheeks ni Viana. Just shut up. Pagpaputol nito sa lalaki. Ano bang totoo? I'm serious right now, Austin. Seryosong tanong nito sa lalaki. Sumagot naman si Austin kay Viana. Ikaw, dapat isipin mo kung ano nga ba ang nangyari. Paglil ito nito sa babae. Agad naman na umalis ng kwarto si Viana. Dahil sa kahihiyan. Di ka pa talaga natuto sa nangyari. Paninisi ni Viana sa sarili. Hiyang-hiya siya sa mga tao sa bahay ni Austin. Pakiramdam niya ay nakatingin lang ang tao sa kanya. Pagbaba pa lang ng hagdan ay sinalubong agad ng head sa bahay ni Austin si Viana. Oh, mabuti at gising ka na. Ang hirap mo palitan, kabiga-kabigat mo din pala. Saad ng ginang sa kanya. Dahil doon ay nainis ng husto si Viana sa lalaki. Habang si Austin ay nasa taas at nakadungaw. He winked at me. But I'm mad at him. Sira ata pinagtritripan talaga ako. Muntik pa ako maniwala na may nangyari. Dinuro ko ang lalaki dahil sa frustration. Ikaw, galit na sigaw ko, pero tinuwanan lang ako ng lalaki. Kasalanan ko ba mabilis ka mauto? Pang-asar nito sakin. Napapadyak na lang ako ng aking paa sa inis. Hihingin ko na sana ang damit ko sa ginang, pero inaya na din ako nito na mag-umagan. Di na ako nakatanggi, pinaupo na ako sa mesa, at ang lalaki naman ay bumaba na bagong palit ng damit. Kung kanina naka-topless, ngayon naman parang magpuputukan ng mga muscles nito. Napakagwapo kapag naka-white shirt, what if black, sinusuri ko ang lalaki. Siguro tama ang sabi ng kaibigan, baka babaero to dahil isa pa itong bachelor hanggang ngayon. Dapat sa edad ng lalaki ay kahit fiancé mayroon na ito. Pero mukhang nagsasaya pa sa buhay ang lalaki. Tsaka malakas ang tupak sa ulo nito. Minsan masungit, minsan naman di mo maintindihan kung anong mood niya for today. Nang papaupo na si Austin, ay tinanong ako nito. Why? Any problem? Takang tanong nito, siguro napansin nito na nakatitig ako sa kanya. Wala kukunin ko na sana yung mga damit ko. Nahihiyang saad ko. Pero tiningnan lang ako ng lalaki. Umupo ito ng maayos, at hindi ako pinansin sa sinabi. Parang ako pa tuloy ang nahiya sa sinabi ko. Dagdag kahihiyan naman this. Tapusin mo yung pagkain mo, bago ka umalis, bawal magsayang dito. Saad nito sakin. Napakurap naman ang mata ko sa sinabi niya. Sa kesyo ayoko na, busog na ako. Pero I'm full na, di ko na kaya ubusin yan. Pag-usog ko ng mahina sa aking plato. Tsaka ano naman kung di ko maubusta. Ang kuripot mo naman, isa ka pa naman sa mayaman. Maikling saad ko. Ang mukha kanina ng lalaki, at mas lalong nagdouble ang inis sakin. You know, itahimok mo yung bibig mo. Masungit na saway niya sakin. Pero dahil sa matigas nga ang ulo ko di ako nakinig. Pag di mo inubos yan di ka makaalis dito. Banta nito sakin. Wala ka magagawa if aalis ako mag-isa. Laban ko sa lalaki. He just smirked at me. Dahil doon ay nainis ako, aba sirata pinagtritripan ata ako nito. Okay, try me. Saad niya sakin. Nagmatigas ako, at palabas na sana ako nang harangin ako ng mga guard niya sa bahay. Ano ba? Padaanin niyo nga ako. Galit na sigaw ko sa mga nakaharang. Pero ang mga ito ay hindi nakikinig sakin. At biglang nagsalita ang lalaki sa aking likod. See, I told you, pagmamalaki nito. Napapadyak ako sa inis at bumalik sa upuan, para ubusin ang pagkain ko. Gusto ko magwala na parang bata, dahil sa pilit pinapaubos ang pagkain. Hindi kasi ako mahilig sa mga gulay na pagkain.
Ang aga-aga gulay ang nasa hapag. Paano ko uubusin yan? Pinilit ko ubusin ang gulay na nasa aking pinggan. Pero naduduwal na ako, at naluluha. I'm so done for this. Tumakbo na ako sa sink, para iluwa ang pagkain sa bibig ko. Siguro hindi ka kumakain ng gulay, sabagay ang payat mo din. Pinunasan ko muna ang aking bibig, at humarap dito. Body shaming ka ah, sexy ko kaya, ganti ko sa lalaki. Ibigay mo na ang damit ko kasi, kung ayaw mo masira agad ang araw mo. Inis na saad ko sa lalaki. Sumenyas ito sa kanyang maid na ibigay na sakin. Tingnan mo, ibibigay mo din pala. Ang tagal-tagal pa, galit na bulyo ko sa lalaki. Umalis ako, na inis doon. Sumakay ako sa aking sasakyan. Mabuti na lang at nadala din nila dito ang sasakyan ko. Nakailang missed calls pala ang mom ko. Ano, nasan ka na naman? Ano bang gagawin ko sa'yo, para magtino ka? Ilan lang yan sa message ni mom. Palagi na lang ganyan ang message niya sakin. She always mad at me. Lagi niya nakikita ang mga negative sakin. Pero ang mga sakripisyo ko, ay di niya man lang napansin kailanman. Hindi na lang ako sumagot, at sa office ko na lang ako dumiretso. Nagpadala na lang ako ng some clothes kay Leila. Hay pakidalhan naman ako ng clothes ko Leila. Nakangiting saad ko sa babae. Ngumiti naman ang secretary ko. Mabuti na lang at minsan na pagkakatiwalaan ko ang babae. Dahil sa tuwing tumatakas ako at di nakauwi, ay diretso agad ako sa office. Kunwari nag-OT ako. Dahil sa tulong na din ng secretary ko, ay nakalusot naman ako. Eto po ma'am. Abot nito sa akin ng pang-office attire. Sinuot ko agad ang damit. At nagsimula na sa mga papers na aking tatapusin. Sa tuwing nakikita ako ng mga empleyado namin, ay natatakot sila sakin. May mga iba babati pero nakatingin lang ito sa baba, yung iba naman umiiwas sakin. Tinanong ko once noon si Leila, bakit sila ganun sakin? Pero ang sabi ng aking secretary, ay natatakot sila sakin, dahil mukha daw akong masungit. Pinanindigan ko ang ganang attitude. Dahil sa yon naman ang pagkakilala nila sakin. Although totoo naman, minsan ay masungit talaga ako sa ibang tao. Lalo na kung buwiset ako sayo. Naging busy ako sa mga gagawin ko sa aking office. Natambakan na ako ng ma-paper na i-review ko. Biglang kumatok at pumasok si Leila. Excuse me po, ma'am, you have meeting po later. Pagpaalala nito sakin, nawala sa aking isipan na may meeting nga pala ako today. But I forgot kung sino ang makaka-meeting ko. Sino ang ka-meeting ko later? Tanong ko sa aking secretary. Ngumiti naman ito sakin. Dahil doon ay nagtaka ako bakit nakangiti ka. May dumi ba sa mukha ko? May nasabi ba akong nakakatawa? Si Mr. Austin Gilmore po, for final contract na pipirmahan nyo. Ano bang kamalasan ang dumikat sakin itong mga araw, at lagi na naglandas kami dalawa? Okay, sige pwede ka na bumalik sa pwesto mo, thanks. Napayuko na lang ako sa aking mesa. Kung masipag lang ako magligpit, baka na-adjust ko na ang mga gamit ko sa table ko. Inisip ko na mamaya na lang ako mag-breakdown. Tinuon ko ang atensyon ko sa mga papers na nasa mesa ko. Ilang beses nagpaalala sakin si Leila, na malapit na ang meeting with Mr. Gilmore. Sinabihan ko si Leila na ako nang bahala. Pero nakalimutan ko pa din ang meeting, nataranta ako, what if di siya pumirma? May mga maririnig na naman ako sa mom ko. Biglang bumukas ang pinto. Hindi man kumatok bago pumasok. Sasawayin ko sana si Leila, pero hindi pala si Leila ang pumasok. Did I tell you na bago pumasok kumatok muna? Tanong ko sa secretary ko. Pero di sumasagot si Leila. Inangat ko ang tingin ko, pero ang nakita ko lang ay si Austin Gilmore. Nakatayo ito sa aking harap, at tila inip na ito sakin. Dahil doon ay napatayo ako nang wala sa oras. Muntik pa ako matamba dahil sa biglang pagtayo, anong ginagawa mo dito? Kinakabahan kong tanong kay Austin. Sumagot naman ito sa aking tanong, huli ko na realize na dapat siya ang nagtatanong nun sakin. I think you forgot something important. Saad nito sakin. Patay na, akala ko pa naman malulusutan ko ito, sorry naging busy lang. Sagot ko kay Austin. Inuna pa kasi ang paggimik, may mga tatapusin pala dapat. Bulong nito, sapat ang lakas ng boses niya para marinig ko ang sinabi niya.
Hoy! Narinig ko yun Pikan kong saad. Baka nakakalimutan mo na mahalaga akong tao para sa company nyo. Pagbabalik nito sakin. Are you threatening me? Balik kong sagot. Look Austin, kahit ngayon lang makipagsundo ka naman sakin. I know di mo ako gusto, sana dun man lang pumayag ka. Mixing saad ko sa lalaki. Is this how you talk with your business partner? Masungit nitong sabi. Napapikit na lang ako ng mata sa inis ko kay Austin. Okay, I admit you was wrong okay. Pagsuko ko at humingi ng paumanhin. Good, next time be on time sa napag-usapan. Nasasayang ang oras ko. Umalis na lang ito sa aking harap. Ang mga kamay ko ay parang gustong habulin si Austin, at sabunutin dahil sa inis ko dito.